At yun nga no mga kabayan, sa mga nakalipas na panahon ay nasaksihan po natin yung sunod-sunod na pagbaha. Hindi lamang po sa mga probinsya, maging sa Metro Manila mga kabayan. At yung pagbaha po yan mga kabayan ay dahil po sa lumalalang basura na naman. Diyan nga lang po sa Maynila, di ba? Ilang tonelada po ang basura ang pinakolekta ni Mayor Isko. Dahil simula po nung bumaba siya bilang mayor, at nung isang mayor po yung nandyan, na babae, di na bagay pinabayaan. Pinabayaan po yung Maynila. Partida mga kabayan, sa Maynila pa lang po yan. At ngayon po, dahil po sa mga pagbaha na yan, mga kabayan, alam nyo po, nakaisip na naman po itong mga congressman na to nang isisisi kay Pangulong Duterte. Mukhang lahat na lang po yata na nangyayaring masama sa Pilipinas ay isisisi po nila sa Pangulong Duterte. Mantakin mo mga kabayan hindi pa po sila natapos doon sa mga sabungero na kung saan dinidikit po ulit kay Pangulong Duterte. Pati naman po yung pagbaha sa bansa natin, isisisi mo kay Pangulong Duterte. Walang Diyos naman Sino ba yung congressman na yan? Engot ka ba? Lahat na lang. Baka naman pati yung pagpatay kay Ninoy Aquino, kay Pangulong Duterte mo na rin isisi. Baka sa lahat na lang nangyayari, baka pati sa Russia, sa Ukraine, baka pati yung bombahan ng Israel at Iran, kasalanan na ni Duterte. Lahat na lang isinisi mo kay Duterte. Mantakin mo pati pagbaha, isinisi mo kay Duterte. Paano daw mga kabayan? Dahil daw po dun sa White Sand Dolomite sa Manila Bay, na ginawa nung panahon ni Pangulong Duterte, bumabaha daw po sa buong Kamaynilaan. Pusang galakang congressman ka kung sino ka man. Pasalamat ka, hindi ko nabasa yung pangalan mo, nakalimutan ko, ingot-ingot ka. Ilalagay ko na lang yung mukha mo sa thumbnail, hindi na yung pakang ingot ka. Di ka ba nag-iisip? Si Pangulong Duterte nga nagpalinis ng Manila Bay na yan. Di ba? Maraming presidente ang dumaan, walang nakaisip na linisin yung Manila Bay na yan, yung Ilog Pasig na yan. Nung naupo si Pangulong Duterte, luminis yan. Pusang galaka. Mayor ka. Mayor, congressman ka. Hahanapin ko yung pangalan mo dyan. Lalagay ko sa thumbnail. Kung di ka ba naman isa't kalahating tanga. Kaya po nagbabaha ngayon dahil kumalat na naman po. Wala na naman pong naglilinis. Barado na naman ang mga estero. Di ba? Tingnan mo yung Maynila. Noong panahon ni Pangulong Duterte, dahil ako sa political will ni Pangulong Duterte, nasinundan po ni Mayor Isko, ang linis po. Tapos ngayon, isisisi mo kay Pangulong Duterte, hindi ka ba nag-iisip? Saan utak ka ba? Ako. Saan ka na pati pagbaha? Ba't hindi mo sisihin yung amo mo? Na pinagyayabang? Yung mga flood control, tapos kinumagahan, bumaha. Nasa na yung flood control, hanggang ngayon wala pa rin. Di ba? Makaisip ka lang ng ipupuna mo kay Pangulong Duterte, ilalagay mo, pusang galaka. Lahat na lang ng hindi magandang nangyayari sa buhay lahat ng mga Pilipino, isisisi mo. Di ka ba nag-iisip? Nasaan yung kokote mo? Di ba? Napakabugok mo. Alam nyo mga kabayan, nung nalaman po ni Pangulong Duterte na halos lahat na lang po ng bagay isinisisi po sa kanya, tapos dadaan na naman po siya sa Kongreso, gagawa na naman ng Quadcom, gagawa na naman ng Tricom, yung mga loko-loko. Natural, nandiyan na naman po si Abante. Gagawa na naman po ng Tricom yan, Quadcom yan. Di ba? Iimbestigahan na naman kunyari, mga...
isisisi na naman kay Pangulong Duterte pati pagbaha. Nung nalaman po ni Pangulong Duterte, ano po sinabi ni Pangulong Duterte? Natawa na lang po yung matanda. Baka naman po pati yung pagtain ng pusa ninyo dyan, isisi nyo kay Pangulong Duterte. Ito po mga kabayan, panuorin po natin, Ang ulat po dyan ni Sir Sal Panelo. Patungkol nga po dyan sa issue na yan, na kung saan lahat na lang po, sinisisi po ng mga inayupak na to kay Pangulong Duterte. Atty. Sal, pasok. Ulitin natin. Yung sinasabi ni Presidente Duterte, katawa-tawa, talaga naman katawa-tawa. Pero, hindi katakataka na inuugnay siya. Hindi ba mulat sa poll, di ba sinasabi na natin, na yung ginagawang walang batayang pag-usig sa mga krimen di umano na kinamit ng Pangulong Duterte, yung walang katapusang paninira sa mag-amang Duterte, ang walang patumanggang programa ng paghihiganti sa mag-amang Duterte, yun po ay galing lahat sa layunin na kailangang matanggal ang nagiging sagabal sa pagpapatuloy pananatili ng kapangyarihan ng mga nakaupo ngayon. Iyan naman ang katotohanan yan. Kaya hindi tayo nagtataka na lahat na maaaring gawin upang iugnay sa masama, sa krimen, sa anomalya, sinasama nila si Pangulong Duterte. Pero ang problema nga, gaya ng sinabi natin kapag, hindi na talaga natututo itong gobyerno natin. And for that matter, lahat ng mga politiko hindi natututo. Akala nila, walang hanggan ang kanilang pananatili sa kapangyarihan. May hangganan po ang lahat. Habang totoo na kayo ngayon ay nasa kapangyarihan at magagamit nyo ang lahat upang siraan ang siraan. Pero ang taong bayan ay matalino. Nakikita nila ang nasa likod ng ginagawa ninyo. Kaya nga, nung nakarang halalan, sinampal na nga kayo ng taong bayan. Yung mga inendorso ng administrasyon sa Senado ay naglagapakan lahat. Yung dalawa, kung hindi pa inendorso ng BP Sara, hindi pa lalabas. Mabuti na lang at napasama sila. Yan ang problema sa kanila. Pero kahit anong pilit nyo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Tandaan ninyo, nung sinimulan yung pag-iimbestiga sa mga sabungero sa panahon ni Presidente Duterte, hindi po ba yan ay inimbestigahan nga? 4 na taon na nga ang nakaraan, iniimbestigahan pa rin, maglilima na nga At nagkaroon pa nga ho ng Senate investigation yan. Madalit sabi, hindi pinigilan ng Presidente Duterte, talagang sinulong niya, imbestigahan niya yan. Di ba? Pinatigil niya pa nga yung isabong Natatandaan niyo yun? Paano mo sasabihin na ugnay? Wala talagang kayo. Ayun nako. Anyway. So, kahit anong issue talaga, Attorney Sal, inuugnay talaga si dating Pangulong Duterte. Pero may panawagan pa rin naman si VP Sara sa administrasyon ni Marcos Jr. dahil umaasa siya na may maayos na paghahanda ang economic team ng administrasyon Marcos Jr. para mapagaan ang epekto ng 20% tariff na ipinataw ni US President Donald Trump sa mga produktong galing sa Pilipinas. Magbabalik si Jason Rubrico.
Simula August 1, 2025, ipatutupad na ng Estados Unidos ang pagpataw ng 20% na taripa sa lahat ng produktong galing sa Pilipinas. Yan ay dahil sa umano'y trade deficit o hindi patas na kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Vice President Sara Duterte, dapat may nakahandang plano ang economic team ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lalo't kaugnay ng plano ni US President Donald Trump, lalo't matagal nang inanunsyo ni Trump na bahagi ito ng kanyang economic agenda. Well, dapat yan unang-una, expected na darating na yan, diba? Kasi pagtutong pa lang ni President Trump ay nagsabi na siya na isa yan sa mga priority niya na gagawin. So, dapat meron ng plano ang ating economic team kung ano ang gagawin. Sa laban yung taripa na ipinataw ng Amerika sa atin? Or may iba silang gagawin? Unang-una, I agree with BP Sara na dapat pinagandaan nila kasi noong pa sinasabi niya na magtataas ng taripa. At nagtaas nga, mabuti 3% lang, pero malaki pa rin yun. Pero meron pa namang remedyo dyan eh. Kasi nga, nakakonsentrate tayo sa Estados Unidos, kaya na sinabi ko nung nakaraang programa, na kailangan huwag nating limitahan yung ating susuplayan sa Amerika lang. Marami pang iba. Nandiyan ang China, nandiyan ang iba't ibang bansa na maaari nating pagbentahan, pagbilihan, pangtangkatan ng ating mga ginagawa rito sa Pilipinas. Hindi ba tayo? Mahusay tayo dyan sa pagdating sa asukal. O yan ang number 1 nating inaangkat eh. Pati nga semiconductor doon, meron tayo. Basta marami tayo. Marami tayong binibenta. Pati nga yung mga handicrafts natin. Magagaling natin, di ba? Sila pumumpu eh. Magagaling. Marami magaling dito. Sa totoo lang eh, nagugulat nga ako. Kahapon ako namasyal doon sa Greenbelt. Napunta ako doon sa 3rd floor. Nakita ko doon noon ko lang nakita kasi hindi naman ako pupunta sa 3rd floor. Ang dami pa ng shop doon na ang gaganda ng mga furnitures natin. At nung tinanong ko, yung pala yung mga gawa sa Pampanga at tini-export natin. O madalit sabi, talagang maganda, magaling mga Pilipino pagdating sa mga handicrafts, furnitures, at marami tayong pwedeng ibenta. Pero huwag tayo mag-concentrate lang sa Amerikano. Kasi gaya nga niya, nung nitasan taripa, ma-apektuhan tayo syempre. Kaya ang gawin natin, dagdagan natin ng produksyon, mga inaangkat natin at humanap na tayo ng mga iba pang pwede nating pagbilhan ng mga binibenta natin. Yan. Basta tatak Pinoy talaga, Attorney Sal, magaganda talaga yung quality ng products natin. Kahit pagkain, Attorney Sal, ina-export natin, di ba? Yan. Pero on other issue pa rin po, kaugnay pa rin po kay Vice President Sara Duterte at sa impeachment ay swerte ang Pilipinas kung hindi matutuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ayon kay Attorney Ruth Castelo, tagapagsalita ng Office of the Vice President. Maliligtas daw ang bansa sa paggastos ng milyon-milyong pondo sa isang prosesong tinawag niyang technically defective mula pa sa simula. Magbabalik si Jason Rubrico para sa balita. Muling iginiit ng Office of the Vice President na handang-handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial sakaling ito'y matuloy. Ayon sa tagapagsalita ng OVP na si Attorney Ruth Castelo, nais ni VP Sara na maipresenta ang kanyang ebidensya at malinawan ang publiko hinggil sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Bagamat bukas si VP Sara sa paglilitis, tama rin ani ang desisyong ipaubaya sa kanyang mga abogado ang legal na estratehiya kabilang na ang paghahain ng mga motion para sa posibleng dismissal ng kaso. The Vice President said that she really wants to go through trial and present all her evidence, right? And the Vice President also said that whatever legal strategy her lawyers are taking is also right. These are two things that are
that are already on the lawyers of the Vice President, not on her anymore. Giit pa ni Castelo, ipinagkatiwala na lamang ni VP Sara sa kanyang mga abogado ang lahat ng legal na hakbang ukol sa impeachment. As a lawyer, if the Vice President finds that there are strong legal grounds to file a dismissal, then she will just let the lawyer say, do what they find or do what they think is best. So go ahead. If you find something, go ahead. It's up to you. You're the ones handling my case. I'm now your client. Dagdag pa ni Castelo, maghihintay na lamang si VP Sara sa magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng kinakaharap niyang kaso. Ngunit ayon sa tagapagsalita, kung magpasya ang Korte Suprema na hindi na dapat ituloy ang proseso, makabubuti ito sa bansa. Ani Castelo, sa halip na gumugol ng oras at pondo sa isang teknikal na depektibong kaso, mas makabubuting ilaan ang maito sa mas mahalagang pangangailangan ng bayan. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. So okay lang na kung hindi talaga dapat na ituloy, tama lang rin naman, huwag tayong magsayang ng resources ng bansa. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa sa trial na matetechnical rin sa dulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ano po masasabi niyo, Attorney Sal? Makakasave tayo ng milyon-milyon sa gastos pag hindi natuloy yung impeachment ni VP Sara? Una-una, wala namang bago sa sinasabi niya. Katunayan, ini-echo niya lang yung mga sinasabi na ng programang ito. Wala pa siya, sinasabi na natin yan. Basahin mo yung article ko nung Lunes, sinabi na, inulit na naman natin yan. It's a costly process because you will be spending money, taxpayers' money for something that is political na wala namang batayan. Hindi lamang yan, sinabi pa rin natin na distraction sa primary function ng mga legislador. So, walang bago. Gaya nung sinasabi niya na gusto ni Inday Sara. Ako, noon pa sinasabi na ni Inday Sara yan. walang bago sa sinabi. Noon pa. Hindi pa sinabi niya, I am ready to face you. Noong pang isang taon ako nag-prepare dyan. Manatan niyo lang kung gusto niyo. Gusto niya nga ng bloodbath, di ba? So, tsaka, meron pa ako napansin doon sa tagapagsalita. Yep. Kaya sabi niya, daw si Inday Sara, ang isang spokesman, wala kang karapatan na magsabi tama o mali ang iyong principal. Palaging tama ang principal mo. Hindi mo na kailangan na sabihin na tama si VP Sara. Your job as a spokesperson, ipahayag mo yung kung anong gustong ipahayag ng iyong principal. It's not for you to judge whether or not tama yung ginawa niya o hindi. Ayan, Attorney Sal. Kaugnay pa rin po sa issue, Attorney Sal, ng impeachment ni VP Sara ay may update po dahil formal na tumugon ang Senado sa Korte Suprema ukol dun sa impeachment ni VP Sara sa pamamagitan ng manifestation ad cautelam na nangangahulugang sumusunod sila ngunit may pag-iingat. Sinabi ng Senado na wala silang sapat na impormasyon sa mga tanong ng Korte tungkol sa impeachment process sa Kamara dahil wala silang access sa mga detalye nito. At ayon naman sa kanila ay maraming tanong ng Korte ay dapat sagutin din ng Kamara. Ang kaso laban kay VP Sara ay may kaugnayan sa umano'y korupsyon at pagbabanta ng kamatayan kina Pangulong Marcos Jr., unang ginang Lisa Marcos at dating Speaker Romualdez. So sa tingin niyo po ba, Attorney Sal, may mangyayaring matutuloy or hindi na matutuloy ang impeachment dahil sa sagot ng Senado? Magandang tingnan doon, gaya ng sinasabi natin sa programa natin. Tingnan ninyong mabuti yung katanungan na ipinukol sa Kongreso. Matitindi at mahirap pagsagutin, mahirap sagutin. Tama naman yung sinasabi ni Senado, teka muna, wala kaming alam dyan kasi more on sa Kamara de Representante yan. Kasi ang katanungan lang naman, ang katanungan talaga sa House of Representatives, hindi sa Senado eh. Lahat ng tanong doon puro sa House of Representatives dapat sumagot.
Ang kapuna-puna, ito, kung walang nakapansin, hindi tinanong ng Korte Suprema, oy, magpaliwanag nga kayo kung bakit nyo ni-remand, bakit nyo binalik sa House of Representatives yung complaint, at ano ba ang constitutional basis or legal basis ninyo. Hindi tinanong yan. Ha? So, ibig sabihin, kung hindi tinanong, it assumes na tama yung ginawa nila. Eh, di ba sinasabi ko nga po sa inyo, paulit-ulit na sa programa natin, na yung pag-remand, habang maaaring masabing irregular in the sense na ibinalik mo, pagkatapos pinapasagot mo sa isang complaint, hindi mo naman, na ibinalik mo nga, wala ka namang complaint. Yun lang yun. Pero, makikita nyo na yung mga nagsasabi na unconstitutional yung ginawa, nakakita nyo, doon lang makikita nyo na hindi. O kaya, abangan ninyo, maganda itong ginawa ng Korte Suprema. At hindi rin totoo, mawalang galang na kay dating Justice Carpio, fraternity younger brad natin sa Sigmaro. Yung sinasabi niyang judicial overreach yung ginawa ng Korte Suprema, di ba si De Lima, yun din ang sinasabi, sabi ko, judicial overreach, De Lima overreach yun. Kayo ang mali sa mga basa nyo. At with due respect, doon sa fraternity brad natin na si Tony Carp, hindi po pwedeng maging judicial overreach. Kasi, sinasabi niya, dapat hindi mo na pinatanong kung regular, pati na kung nabasa ba, if they have all the time in the world to read the complaint bago nila pinirmahan. Kasi habang totoo sinasabi niya that the presumption of regularity applies, it is also the job of the Supreme Court, given the fact that there is a pending case before it, to determine whether or not there has been an abuse of discretion in the impeachment complaint transmitted to it. Paano mo malalaman kung may grave abuse of discretion? Kung hindi mo tatanungin ang mga kalakaran na bumabalot sa pagsasagawa ng complaint, pagprepara sa complaint, sa kung sino nag-endorse, kailan in-endorse, bakit hindi na-transmit yan sa Committee on Justice, ano bang legal basis ng Secretary General, at bakit napakadali ng pag-file para within 2 hours lang yata, kung hindi tayo nagkakamali. Paano mo mababasa yung kahaba-haba? Siyempre may mga dokumento pa, prueba at lahat. Siyempre pag-aaralan mo yun. Kaya ibig malaman ng Korte Suprema, sabihin nyo sa amin, bigyan nyo kami ng prueba na talagang binigyan nyo ng panahon nito. Hindi nyo inabuso ang iyong kapangyarihan na basta kayo tumanggap ng complaint endorsed by a member of Congress o kaya naman nakuha niya 2/3 na itatransmit. Kailangan pakita nyo sa amin na hindi nyo inabuso yung kapangyarihan. Yan. Yun, Mr. Tony Carps. Ayan po. Di ba mga kabayan, napakalino po. Simula nang bumaba si Pangulong Duterte, alam na po niya, ha? Na lahat siguro ng bagay isisisi po sa kanya. Ha? Pati po yung bisig sa bungeros. Di ba? Lahat na isinisi niyo po sa dating Pangulo. Ano pa ba ang gusto niyo pong isisi? Ano pa ba? Mag-isip kayo, ano pa ba gusto ninyong isisi kay Pangulong Duterte? Isisi niyo na ngayon. Dahil tinatawanan na lang kayo nung matanda doon. Ayaw na nga magpabalik dito. Ano sabi? Huwag na kayo ibalik dito yung labi niya pag siya'y nadedo. Sipin niyo yun. Wala na pong pag-asa eh. Hanggat ang namumuno sa atin, lango sa pulburon, wala pong mangyayaring maganda sa bansa po natin. Bakit? Tignan mo naman po yung mga gabinete niya, mga sekretary niya, mga congressman. Diyos ko po. Hanggang dyan na lang no, mga kabayan. Huwag nyo kang kalimutang mag-like. Hindi po ako galit.
Huwag nyo nga naman po kalimutan mag-like, kabayan, at mag-subscribe para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw, ha? Kabayan, paalam!